So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, eto na nga po guys. Bumuelta! Pak, 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 pshing! Itong ating presidente, talagang bumuelta po talaga guys, may hatak. Itong kanyang naging statement, ukol nga dito kay Trump, is broad. Kumbaga, senyalis na din to ng pagpaparinig niya sa appointed na designator survivor. Parinig to guys. Kasi syempre, matagal na ako sa politika, hindi naman sa pagmamayabang. Pero yung mga ganitong statement, syempre, pag pinakinggan nyo, okay. Tapos, hindi nyo pala alam, meron palang behind na meaning. Kagaya ng sinabi ni Sara Duterte, designated survivor, ay unang maririnig nyo, okay, wala namang problema. Pero, 'di ba? Behind that message, merong dark na message sa may dark meaning sa mensahe niyang iniwan. So ngayon nga po guys, alam naman natin ng lahat no na naging world news kahapon yung balita na itong si Trump is failed nga pong inassassinate ng isang di kilaladong lalaki. Pero okay naman po yung kalagayan ngayon ni Trump at yung bumaril, yung nag-bang, bang, 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 ay natigi-bum-bum na. So, hindi natin alam yung kwento doon, pero nakita natin sa video na itong si Trump ay nagsasalita ng paslang. Hindi nga guys, buti nga si Trump nagsalita ng paslang, no? Kasi pag gumarap siya, butas yung mukha niya eh. Oo, butas yung mukha niya, butas yung mukha ni Trump. Anyway, yun po guys yung naging naging balita kahapon. Naging laman po talaga siya ng iba't ibang pahayagan at kahit nga din po tayo ay nag-content din noon. So ngayon paano ito na-connect dito sa politika? Kasi 'di ba, itong si Sara Duterte nagsalita ng designated survivor and we all know kung ano yung dark message ng designated survivor. 'Di ba? Yung pinasabog yung House of Representative na kung saan yung president, yung vice president, yung House Speaker, lahat po, 'di ba? Lahat po kahit yung mga tauhan sa Supreme Court, lahat po ay nadali ng bombing attack doon nga po guys sa palabas na designated survivor sa first episode pa lamang po. So, merong isang nakaligtas, mababang tao lang naman, pero syempre siya yung nakaligtas. So, siya yung na-designate na mamuno sa kanyang lungsod, paano niya mapag-aayos, yung mga magkakaaway, yung transaction niya sa ibang country, basta lahat siya yung mag-aayos kasi siya yung na-designate as a survivor. So, kahit mababa lamang siya, ay pinilit niya itong ayusin. So, kahit hindi siya gusto ng mga tao, syempre, siya yung designated survivor, 'di ba? So, yun yung kwento ng designated survivor. And 'di ba? Itong si Sara Duterte, feeling ikino-connect niya sa kanyang sarili na I am designated survivor. So, anong ibig sabihin nun? 'Di ba? May dark may dark, talagang dark yung message na bibitawan niya, designated survivor. So, meaning may bala kayo dito sa House of Representative pag magsona itong si President Marcos. May balak ba kayo? Lalo pat itong si Bato de la Rosa. Nagkaroon na din ng statement. Ano yung sabi ni Bato de la Rosa? Hindi daw po siya a-attend sa SONA. Kasi yung palusot niya, masakit daw po ang kanyang tuhod. See? May pattern na. 'Di ba? Hindi na-attend si Bato. Baka sa sunod na araw, si Bongo hindi din na-attend. Si Padilla hindi na-attend. So, baka totoo nga. 'Di ba? Posible na gawin yung atake na nandoon sa series na movie sa Netflix na Designated Survivor. Baka pwedeng ganun yung gawin sa ating presidente. So now, meron pong message itong ating presidente. Yung kanyang mensahe is para dito kay Trump, pero broad. Talagang literal na bato-bato na lang sa langit. Ang matamaan, huwag magalit. Ito yung statement po ng ating presidente. Ang sabi niya, it is with great relief that we received the news that the former President Donald Trump is fine and well after the attempt to assassinate him. Our thoughts and prayer are with him and his family. Ito yung pinaka key point.
together with all democracy, loving people around the world, we condemn all form of political violence. We condemn all form of political violence. Ano yung ibig sabihin nun? Diba? The voice of the people must always remain supreme. Ano yung ibig sabihin ng we condemn all form of political violence. Simpleng banat niya dito nga sa appointed na designated survivor. Kasi di ba, violence yung tinutukoy sa movie na designated survivor. So, kinukundi na po ng ating presidente yung mga ganyang klaseng gawa. At beside, hindi lang about ito sa designated survivor. Ukol din ito sa extrajudicial killings nila, sa mga killings nila, sa DDS, sa AJK, drug war campaign, di ba? Political violence din po yun. Isa na din po yung parinig na kurot sa kanila na we condemn all the political violence. So, meaning, papapasukin na ba ni President Marcos yung ICC? Nag-ano na eh, hindi naman sana tayo, nagiging crazy bitch. Pero, guys, if we connect the dots, sinasabi ng ating presidente na ayaw niyang papasukin ng ICC kasi wala na silang hudikatura. Wala nang jurisdiction. Pero, tingnan niyo yung kinikilos mismo, guys, ng ng ating administrasyon. Yung kinikilos nila na open po sila. Diba? Nasabi pa nga ni Boying Rimulya, pag-aaralan natin muli itong muling pagpasok ng ICC. Ano yung ibig sabihin nun? Diba? Kumbaga, smooth transition yung ginagawa ng ating presidente. Tapos ano yung sabi ng ating Pangulo? The voice of the people must always remain supreme. Pinapatamaan niya yung hakbang ng maisog. Diba? Pinapatamaan niya, hindi pwede yung mag-ano lang kayo ng kung ano-ano para makakuha kayo ng simpatsya. Hindi pwede yung ganun. Meron siyang kurot. Dito nga sa ginagawang hakbang ng mga tanga na yan, 'di ba? Nila Duterte. Kinokondem niya din yung inhumane dito sa Pogo, yung eksenang ganap dito sa Pogo. Kasi napaka-inhumane nun to the point na may human trafficking, 'di ba? Pinapadel, may torture chamber, 'di ba? We condemn all political violence. See? Simpleng word lang na binitawan pero nuot, talagang nanunuot yung juiciness ng message ng ating presidente. Kumbaga sa chicken ang lutong. 'Di ba? Kailangan dapat tayong mga mamamayang Pilipino marunong tayong magbasa. Marunong tayong mag-analyze ng isang statement. Hindi pwede yung kung ano yung binitawang statement, doon lang tayo mag-i-stick. May mga matatalinhagang salita din kasi ang mga matataas na tao. 'Di ba? Napapansin niyo 'yun? Yung kala nyo, okay lang. Sige, papatayin ko kayo. Sabi ni Digong, 'di ba? Papatayin ko kayo, pero pumapatay nga. 'Di ba? May matatalinhagang message. So, yung nagjo-joke siya ng patayan, pero siya mismo ginagawa niya. Patunay si Arcierto, si Las Cañas, si Edgar Matubato. Diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo, guys. Diba? Ngayon, ano kayang masasabi ng mga didilis dito? Ibabash na naman nila si President Marcos. Sasabihin, dapat kundinahin mo yung martial law ng iyong ama. Patunayan nyo muna na masama yung martial law. Ang masama yung AJA. 'Di ba? Napaka-inhumane. Yun yung masama dun. Yung martial law, walang masama sa martial law kasi pinoprotektahan lamang nito ang kanyang mga nasasakupang Pilipino. Ay, balita nyo muna yung killings. I-broad ninyo kung gaano kalawak yung killings na tinutukoy ninyo, kung totoo yung 77,000, kung totoo yan. Paliwanag nyo muna ng maayos. Kasi yung sa AJK, pinaliwanag namin na totoo, na may AJK. Yun. Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.